وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومجتبانا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تمسك بسنته واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين. فقال من عز من قائل عليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون اسمعوا وعوا قول ربكم جل في علاه حيث قال في محكم التنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. لنتناول هذا اليوم صلة الدرس الذي تقدم في هذا المنبر المبارك ألا وهو الدرس عن الكفر. ولنعرف أن الكفر ينقسم إلى قسمين كفر أكبر وكفر أصغر. Mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalataya, narito na tayo sa ika-27 ng Muharram sa araw o taon na 1444 ng Hijra. Sa hapon o sa khutbah po na ito, inshallah ta'ala, ay tatalakayin natin ang karugtong ng dars na ating tinalakay sa mimbar na ito
sa pinagpalang mimbar na ito nung nakalipas na mga Jumu'ah. At walang iba ito kundi ang kufur na tinatawag, sapagkat ito ay nagsipangalat sa pamayanan ng mga Muslim nang hindi natin nararamdaman. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Baqarah, tunay na ang mga kuffar, ang mga hindi mananampalataya, magkatulad lamang kung sila ay bibigyan mo ya Muhammad ng babala at hindi mo sila bibigyan ng babala, hindi sila mananampalataya kailanman. Sinarana ni Allah Ta'ala, sinilyuhan niya ang kanilang mga puso, ang kanilang mga pandinig, at mayroong tabing o nakatakip sa kanilang mga paningin, kung saan ay ibibigay ni Allah Ta'ala sa kanila ang pinakamasaklap na kaparusahan sa araw ng paghukom. Itong mga klase ng kufar na ito na tinalakay sa aya na ito sa suratul Baqarah, sila yung mga kufar na nasulat sa Lawhul Mahfuz ayon sa tafsir ni Imam Al-Qurtubi na hindi natatanggap ng hidayah kailanman o mamamatay sa kufur. Dahil dito, nahkum alaman mata alal kufri, ating husgahan sa sino mang mamamatay sa kufur na sila ay papasok sa ayan na yon na binanggit natin na hindi na maniniwala kahit ano pang gawin mong pagbibigay ng da'wa sa kanila. Subalit mayroong isa pang klase ng mga kufar, natatanggap naman sila ng salita ng Islam o pagpaparating ng Islam. Kung sila man ay gagabayan ni Allah Ta'ala, magagabayan sila. Kung hindi naman, ay kabilang sila sa naunang aya na ating binasa. Sapagkat kung hindi ganoon, ay hindi na sana inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iparating ang mensahe ng Islam sa mga kuffar, sa mga hindi mananampalataya, magkatulad lang ang mga ahlul kitab at ang mga musyrikin. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Manawagan kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungo sa iyong relihiyon, patungo sa landas ni Allah Ta'ala bil hikmah wal mau'izatil hasana, nang mayroong hikmah. At ang hikmah dito, sabi ng akthar o karamihan sa mga mufassirun, al hikmatu idha waradat fil Quran, ang hikmah kapag ito ay nababanggit sa Quran, wa qurinat at ito ay sinama sa tinatawag na hidayah, kurinat ilal hidayah o ila sabilillah o ila sabilir rasyad, fal maqsudu minha o il muradu biha as-sunnah. Ang ibig sabihin nito ay ang sunnah. Ibig sabihin, ya Muhammad, manawagan ka sa kanila sa paraan ng sunnah, sa pamamaraan ng tarika na ibinigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, wal mau'izatil hasanah, at ang pinakamainam na pagpaparating, pinakamainam na pagbibigay payo, wajadilhum billatihi ahsan, at katunggaliin o gawin mo sa kanilang pakikipagtalakay, pakikipagtalo sa kanila sa pinakamainam. At wala nang pinakaahsan, sabi ng iba sa mga nagta'liq sa aya na ito, wala nang iba pinakaahsan, pinakamainam kaysa sa kitab ni Allah Ta'ala, sa Quran Al-Karim. Jadilhum billati ahsan, i-discuss nyo sila patungo sa kitab ni Allah Ta'ala. Ahsan. Sa gaya ng sinabi sa khutbah ni Abdullah ibn Mas'ud, na kung saan sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahsanal qaul aw ahsanal hadith kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, at ang pinakamainam na gabay ang gabay ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito mga kapatid sa Islam, maikli lamang inshallah ta'ala ang khutbah na ito, hindi kakain ng 20 minutes o 30 minutes. Mayroon tayong dala-dala na isang maliit dito na babasahin, Kitabut Tauhid ng isa sa mga kibarul ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, si Sheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Binanggit niya dito upang hindi tayo makabangga sa mga magsasabi na maaring tayo ay kapag diniskas natin ang kufur takfiri. Ibig sabihin ng takfiri, nagtatakfir sa mga tao ng walang dalil, nagbibigay ng hukom ng kufur sa kahit kanino man ng walang dalil. Iyadhan billah.
Dala natin ito upang sa ganon, mayroon tayong may tuturo na hindi tayong nagsabi nito, kundi ay isa sa mga kibarul ulama. Sapagkat naniniwala tayo at tinahawakan natin ang sinabi ni Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah at iba pa sa kanya, la taqul qawlan laysa laka fihi imamu. Huwag kang magsalita ng kahit anumang salita, kahit anumang salita ng kahit ijtihad pa o fatwa na wala kang imam doon. Wala kang imam, wala kang sheikh. Wala kang sheikh. Kaya kinakailangan na mayroong sanad ang ating sinasabi. Mayroong sheikh. Nagbabasa tayo ng kitab ng Aqidah, kanino naka-address? Kay Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Hindi sa sarili nating kukuti. Dahil kung kukuti lang natin, hindi tayo kabilang sa mga kibarul ulama at hindi tayo kabilang sa mga ulama, bagkus murid tayo ng mga ulama, murid tayo sa murid, tayo ay estudyante pa sa estudyante ng mga ulama. Dahil dito, dinala ko itong kitab, Kutayib na ito, upang maging ebidensya sa atin na tunay na naipaabot natin ang mensahe na ito upang mapangilaga natin, maiwasan natin ang kasalanan na ito ng kufur. At paano natin mapag-iba ang kufur na malaki at ang kufur na maliit. Una sa lahat, ang kufur ayon sa lugha, ayon sa paliwanag ng ating mga lugawiyun, ng mga nuhat, ng mga ulama ng lugha, sabi nila at-taghtiyatu was-satr. At-taghtiyatu was-satr. Literally, ang ibig sabihin ng kufur, ang takip at ang tabing na tinatawag. Takip at yung tabing na tinatawag, yan ang kufur. At malapit ito sa ibig sabihin niya sa Sharia, sapagkat tunay na yung nagkufur kay Allah Ta'ala, natakpan ang kanyang mata sa hidayah. Gaya ng sinabi ni Allah Ta'ala kanina, binanggit natin sa mukaddimah ang ayah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Gishawa ay ghita, ay satr. Nilagay ni Allah Ta'ala, siniliwan ang pandinig nila, ang mga puso nila, at nilagyan ng takip ang mga mata nila na hindi nila makikita ang katotohanan. Hindi nila makikita ang katotohanan. Kanya, taghtiya wa satr. Ang ibig sabihin ng kufur sa lugha. Ayon naman sa Sharia, al-kufru syar'an dhiddul iman. Ang kufur ayon sa Sharia, opposite ng iman. Final kufur, adamul imani billahi wa rusulihi sawa'un kana ma'ahu takdhib aw lam yakun ma'ahu takdhib. Dahil ang kufur, katunayan, ito yung hindi pagsampalataya kay Allah at sa kanyang mga sugo alaihimus salatu wassalam ajmain. Magkatulad lang kung may kasama o kaakibat ba yun ng pagsisinungaling, pagpapasinungaling sa kanyang mga kay Allah at sa kanyang mga propeta, o hindi kaya walang pagpapasinungaling. Bal syakkun wa raibun aw i'radun aw hasadun aw kibrun aw tiba'un li ba'd al-ahwa as-sada ala ittiba'ir risala. Wala siyang pagpapasinungaling, pero may doubt siya. May malaking doubt at may raib. Ano yung raib? Pinakamababa na klase ng pagdududa. Ang syak, pinakamataas na pagdududa. Sumunod sa kanya, al-waham. Medyo nahaluan ng konting pagdududa. Ang pinakagrabe na pagdududa ay yung pinakamababa na klase ng pagdududa, raib. Kaya sabi ni Allah Ta'ala, dhalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Yun ang Quran al-Karim. Walang duda rito kahit konti na duda na ito ay gabay sa mga mananampalataya, sa mga may takot sa kanya. Aw i'rad, o hindi kayo may pagtalikod, aw hasad, o hindi kayo dahil sa inggit, sinamahan ng kufur ng inggit, o hindi kayo dahil sa kibir, o hindi kayo dahil sa pagmamalaki, aw ittiba'i li ba'd al-ahwa as-sada an ittiba'i risala, o hindi kaya ang pagsunod sa ibang mga kagustuhan o desire na siyang magbablock sa atin sa pagsunod sa risala ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana al-mukadzibu a'zamu kufran wa kadhalika al-jahidul mukadzibu hasadan ma'a istiqani sidqir rusul. Yan ay binanggit ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Ibn Taymiyyah, wa in kana al-mukadzib, kahit pang nagpapasinungaling sa iman, ay yaon ay napakalaking uri ng kufur. Ganun din ikasabi niya ang nagdeny, nagtanggi sa katotohanan dahil sa inggit niya sa mga mu'minin, o hindi kaya'y kanyang paninumaastikan ni sidki
sidqir rusul. Kahit pananiniwala siya sa mga propeta, pero dahil sa kanyang inggit sa mga mananampalataya, inggit sa mga ahlul haq, inggit sa ahlus sunnah, ay dininay niya ang katotohanan. Idan, al-kufru naw'an. Ang kufur ay dalawang uri. Pangilaga natin ito upang maligtas tayo sa dalawang uri nito. Una, kufrun akbar yukhriju minal millah. Yukhrijul insan minal millah. Ang malaking uri ng kufur na makakalabas ang tao mula sa relihiyong Islam. Sinabi ng Sheikh hafidahullah, al-qismul awwal kufru takdhib. Ang unang klase ng kufur, kufur ng pagpapasinungaling. Pagpapasinungaling. Ang opposite nito, pagpapatotoo. Kung pagpapatotoo, iman. Kung pagpapasinungaling sa mga ayatan ni Allah Ta'ala, kahit isa, yun ay kufru takdhib. Sinabi ni Allah Ta'ala sa suratul Ankabut, ang aya ay 68. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sino pa ba ang mas malaki ang kanyang tinatawag na pangluloko, pandaraya? Mas malaki ang ginagawang talimbut na pandaraya na ginagawa kaysa sa nag-iimbento kay Allah Ta'ala ng kasinungalingan, o hindi kay pinapasinungalingan niya ang hak, ang bantang. Pinapasinungalingan niya kapag dumating na naging malinaw na sa kanya, hindi ba ang Jahannam, ang impyerno, ang tahanan, patutunguhan ng mga kufar, na kung gusto mong, waliyadu billah, makakuha ng housing doon sa impyernong apoy, na yun ang Jahannam nag-aantay sa iyo, pasinungalingan mo ang mga ayat ni Allah Ta'ala. Pangalawa, al-qismu tsani, kufrul iba wal istikbari ma'at tasdiq. Ang kufur na kahit naniniwala ka, pero nagmamalaki ka, dinidinay mo, umayaw ka, hindi mo ginawa, nagmalaki ka, pero naniniwala ka, natotoo yun. Sinabi ni Allah Ta'ala, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Suratul Baqarah 34. Sabi ni Allah Ta'ala, at alalahanin mo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang sinabi namin sa mga malaika, magsujud kayo kay Adam, lahat sila nagsujud, liban lamang kay Iblis. Nagmalaki siya, aba, tumanggi siyang magsujud, wastakbara, nagmalaki siya kay Allah Ta'ala, at naging kabilang siya sa mga kuffar. Yung magsasabing naniniwala kami, pero pagdating ng pag-implement ng utos, hindi mag-implement. Istikbar. Bakit? Nagmamalaki. Bakit ako maniwala dyan sa alim na yan? Bakit ako maniwala sa ustad na yan? Professional ako. Yan din ang nangyari kay Iblis. Sabi ni Allah Ta'ala, ma mana'aka ya Iblis an tasjuda li Adama idh amartuk. Ya Iblis, ano ang naging dahilan ng hindi mo pagsujud kay Adam alayhis salam nung inutusan ka? Anong sinabi niya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nilikha mo ako sa apoy na walang usok, at nilikha mo siya sa putik lang. Yan ang kufrul istikbar. Ang layo ng sagot niya sa tinanong sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nagmalaki siya, pagmamalaki sa lahi mo, sa tribo mo, kasi ako si Tausog. Ako, sabi niya si Kuan, ikaw si Maguindanao ka lang. Ako si Maguindanao, ikaw, sabi niya si Kuan. Sifat ng Iblis ito. Katangian ng Iblis, ang pagmamalaki ng sarili niya, na samantala, ang sinabi ni Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Ang pinakamarangal sa inyo kay Allah Ta'ala ay yung mas mataas ang takwa niya na kahigit sa lahat. Kufrul istikbar wal iba. Ito ang kufur ng pagmamalaki at pagtanggi sa kautusan ni Allah Ta'ala. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa musnad ni Imam Ahmad, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat ng aking ummah makaluduptigin sa surga, makapasok sa paraiso nga lahat ng aking ummah illa man aba, liban lamang sa tatanggi. Sabi ng mga sahaba, wa man ya'ba ya Rasulullah. Kumbaga sa mga sahaba, alam namin ya Rasulullah ang katotohanan ng hak. Paano sinong tatanggi sa paraiso na gusto na inaasam-asam ng bawat isa? Sabi niya, man ata'ani dakhalal jannah. Sino man ang sumunod sa aking sunnah, sa kung papaano ang aking tarika, ang aking agama, dakhalal jannah, makakapasok ng paraiso. Wa man asani
faqad aba. At sino man ang sumuway sa akin, siya yung tumanggi sa paraiso. Yan ang gusto ni Iblis, ang makakuha tayo ng klase ng kufur na yon, na al-iba wal istikbar. Al-qismu thalith, ang pangatlo, kufru syak. Kufur ng pagdadalawang isip. Ang dalil, sinabi ni Allah Ta'ala sa suratul Kahf, وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُ. Dalawang magkakilala na pumasok siya sa kanyang hardin. Pagpasok niya sa kanyang hardin, at siya ay kanyang nadaya ang kanyang sarili sa kasalanan, sa pagdadalawang isip sa ni'ma ni Allah Ta'ala, sinabi niya, ma adhunnu an tabida hadhi abada. Hindi ko inisip, sabi niya, buong akala ko, sabi niya, na ito ay kailanman mananatili magpakailanman. At hindi ko naisip na darating pala ang oras na itong oras ng paghukom, ang araw ng paghukom. Laoy rudidtu ila Rabbi, kung ako sabi niya ay makakabalik sa aking Panginoon, laajidan na khairan minha munqalaba, makakatagpo ako ng mas mainam parito kabaliktaran dito sa akin nakikita ngayon. Qala lahu sahibuhu wa yuhawiru, at sinabi ng kanyang kasama at kinakausap siya, akafarta billadhi khalaqaka min turab. Ikaw ba ay nagkukufur kay Allah Ta'ala na siyang may likha sa iyo mula sa alabok? Thumma min nutfa, at mula sabi niya sa similya, thumma sawwaka rajula, at ginawa kang isang tao, isang lalaki. Lakinnahu wallahu rabbi wala usyrik bi rabbi ahada. Subalit si Allah Ta'ala ang aking Panginoon, at hindi ako nagtatambal sa kanya ng kahit anuman. Yun ang tinatawag na kufru syak. Ano ang bagay na patungkol sa agama Islam, nagdadalawang isip ka sa kanyang jannah, magdalawang isip ka sa kanyang nar, magdalawang isip ka sa kahit anuman na mga ayat ni Allah Ta'ala, makalabas ka sa Islam. Pangatlo o panghapat, kufrul i'rad. Ang klase ng kufur na pagtalikod sa mga gusto, sa mga kautusan ni Allah. Sabi ni Allah Ta'ala sa suratul Ahqaf, وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. At ang mga hindi mananampalataya, nagkufur sila sa mga ibinigay sa kanila. Nagkufur, tumalikod sila sa mga ibinigay na warning sa kanila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nagwarning tungkol sa impyerno, laban sa impyerno, nagbigay ng balita sa paraiso, at tumanggi ka, tumalikod ka, ikaw ay nakakuha ng kasalanan ng kufrul i'rad, magtaubat ka kay Allah Ta'ala. Panglima na malaking kufur, kufrun nifaq. Ang kufur ng nifaq na tinatawag. Sinabi ni Allah Ta'ala, dhalika biannahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Iyon ay sa dahilan na sila ay naniwala. At ang pinakamalaki na klase ng kaligawan ay ad-dalalu ba'dal huda. Ang maligaw ka pa pagkatapos na ginabayan ka ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. I-continue natin sa pagkatapos ng pag-upo natin, pagtayo natin sa susunod na sa pangalawang khutbah, ano naman ang mga tinatawag na kufrun asgar o maliit na klase ng kufur. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina ajma'in min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Astaghfirullah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala abdihi wa rasulih al-mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mga kapatid sa Islam, ang kufrun asgar, pangalawang uri ng kufur, la yukhriju sahibahu min al-millah. Hindi nito mailalabas ang tao mula sa relihiyong Islam. Wa huwa al-kufrul amali. Ito yung kufur sa gawa. Wa huwa adh-dhunub allati waradat tasmiyatuha fil kitabi was sunnati kufran. Ito yung mga kasalanan na nababanggit sabi ni Sheikh Fauzan sa kitab at sa sunna na ito ay kufur. Wa hiya la tasilu ila haddil kufril akbar. Pero hindi siya aabot sa malaking kufur. Mithlu kufrin ni'ma. Kagaya ng kufrun ni'ma. Ang kufur ng ni'ma, kadalasan na gumagawa nito o nakakagawa nito ang mga babae. Nabanggit sa hadith ni Imam Tirmidhi at ni Ibn Majah na sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam nung tinanong siya ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha na, ya Rasulullah, bakit ya Rasulullah kaming mga babae napakarami sa impyerno? Sumagot ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'anna kunna tukaffiranna al-ashir.
sapagkat kayo ay walang pasalamat, sabi niya sa ashir, sa pakikisama sa inyo ng husband ninyo. Anong ibig sabihin ng tukafiran na ashir? Sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, asha ma'aha wa ahsana al-mu'ashara ma'aha, mabuti ang kanyang pakikitungo sa kanyang asawa, fi 10 sinin, sa loob ng 10 taon, wa akhta'a, at nagkamali siya sa isang beses lang. At sinabi ng kanyang asawa sa kanya, faqalat lahu, sinabi niya kanyang asawa, lam tafta'mal li khairan kat, wala kang nagawa sa aking kabutihan kahit isang beses. Yun ay kufrun ni'mah. Hindi ka makalabas sa din, pero maliit na klase ng kufrun ni'mah. Kadalasan sa mga babae. Ganon din sa ating lahat ma-apply. Sa sinabi ni Allah Ta'ala sa suratul Nahl, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. Sa suratul Nahl 112. At nagbigay si Allah Ta'ala ng example, upaman, ng paghaling tulad sa isang karya, sa isang baryo na naniniwala kay Allah Ta'ala at nasa mabuti silang kalagayan, panatag na kalagayan. Dumating ang rizq nila ng bulto-bultong dumating galing sa lahat ng lugar, fakafarat bi an'umillah. Pagdating ng rizki nila, abunda na sila, kawasa din sila ay nagkufur sa ni'ma ni Allah Ta'ala. Sinuway nila si Allah Ta'ala at hindi nagpasalamat sa kanyang ni'ma. Ganon din ang isa sa mga mithal ng kufrun asgar o maliit na klase ng kufur, sa sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa riwayat ni Bukhari at ni Muslim, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Ang pag-insulto sa isang Muslim ay pagrebelde kay Allah, at ang pakikipaglaban, pakipag-away sa mu'min ay kufur. Hindi yun kufur na makalabas sa Islam, pero kufur na maliit o ugali, gawain ng mga kufar sa isa't isa. Wa fi qawlihi ta'ala, wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ganun din sa sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dakum riqaba ba'd. Sa riwayat ni Imam Muslim, huwag kayong bumalik sa kufur pagkatapos ng kamatayan ko, na kayo ay magtatagbakan sa liig ng isa't isa. Ang ibig sabihin noon, huwag kayong bumalik sa jahiliya. Hindi naman ang ibig sabihin doon ay nagkufur ka na kung nakipag-away ka sa kapwa mu'min. Ano ang dalil na hindi ka nakalabas sa Islam kung kalaban mo ang kapwa Muslim, hindi pa umabot sa kufur? Sinabi ni Allah Ta'ala sa suratul Hujurat, ang aya ay 9, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kung may dalawang grupo ng mga mu'min, sila ay nag-ababangayan, ayusin ang gusot sa pagitan nila. Kaya doon pa lang, hindi naman sinabi na kapag sila ay nagbabangayan, nagkufur na. Hindi. Pero yun ay gawain nga ng jahiliya at ng kufur, at dapat ang gawin natin bilang mga mananampalataya, kung mayroong hindi nagkakaunawaan na dalawang grupo pangkat ng mga Muslim, ayusin sila hanggang sa makaya natin silang ayusin ayon sa kitab at sa sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangangahulugan, ang nakakasira ng amal ng lahat ng mga amal natin o pag-ibada natin ay walang iba kundi ang kufrul akbar, malaking uri ng kufur. Nakuha natin kanina ang mga klase ng uri ng kufur na malaki: kufrul takdhib, kufrul iba, wal istikbar, kufrul i'rad wa kufrul nifaq. Samantala dito sa tinatawag na kufrul asgar, itong mga gawain na ito na pinangalanan sa kitab at sunna na kufur, pero kasalanan, hindi siya matatawag na kufur na